Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 1. Napangiti si Catrice habang nagmamaneho ng kanyang chrome-colored bighorn. Kagagaling lang niya ng bahay ng ninong Raimundo niya. Pinagtulungan na naman siya na tudyuin ito at ng kinakapatid at best friend niyang si Stacy. Sa tuwing makikita siya ng mga ito, iisa ang kinauuwian ng kanilang pag-uusap. Makipag-boyfriend na raw siya para makapag-asawa na. Ngunit pumili raw siya ng mas mayaman kaysa sa kanya. Inaliko niya pa kanan ang kanyang kotse. Malayo-layo rin ang bahay ng mga ito sa Gamo. Ngunit kapag bored na siya sa rancho niya, na nasa boundary ng Gamo. At nang ilagan dumarayo siya sa bahay ng ninong niya. Best friend ng papa niya, ang ninong Raimundo niya. Dating chief o pulis ito sa kanilang bayan. Retirado na ito. At palibhasa ay malakas pa ang katawan. Gardening naman ang pinagkakabalahan nito. Si Stacy naman ay may asawa at anak na. Nasa abroad ang asawa nito kaya nakapisa na lamang ang mga ito sa ninong niya. Palapit na siya sa tulay nang mapilitan siyang magminor. Isang lalaki ang nakita niyang lumabas mula sa makapal na maisan patungo sa kalsada. Paika-ika ito at duguan ang kaliwang paa. Napilitan siyang hintuan ng lalaki na sumenyas ito, na makikisakay ito. Normally, hindi siya huminto. Sa mga lalaking nakikisakay, para na rin sa kanyang kaligtasan. Sa panahon ngayon, naglipana na ang mga taong mapagsamantala at nag-iingat lamang siya. Ngunit hindi naman niya matiis ang lalaki dahil nga sa nakikita niya. Duguan ang kaliwang paa nito. Marumi at may mga palumuting siit ang suot na maong. Ganon din ang pants at jacket nito. Please, pwede ba ako makisakay? Humihingal na pakiusap nito. Kitang-kita ang kapaguran sa mukha nito at katawan nitong pawis na pawis. Inalis niya ang lock ng passenger door. Bago sumakay ito, ay inalis nito ang suot na jacket. Itinupi sa dalawa at inilagay yon sa floorboard ng kotse. Saka pa lang ito sumakay at iniapak doon ang sugatang paa. Natuwa siya sa inasal nito. Sa kabila ng discomfort na nararamdaman nito, nakuha pa nitong gawin iyon upang wag lang mamantsahan ang kotse niya. Gayong kahit matuluan iyon ng dugo, ay wala namang kaso sa kanya. Maaari naman niyang ipalinis yon. Napatingin siya sa mukha ng lalaki. Malago ang mga kilay nito at maitim ang mga matang medyo slanted ang hugis. May katangusan ang ilong nitong nangingintab sa pawis. Ang mga labi nito ay mapula at makapal. Hindi naman masagwang tignan yon. Ang tingin pa nga niya ay isa yon sa mga asset nito. His lips were carved in a sexy way. Sa madaling salita, gwapo ito. Nahinto ang pag-aaral na ginagawa niya nang magsalita ito. Binabasa mo ba sa mukha ko kung mapapagkatiwalaan ako o hindi? Napahiyang inalis niya ang tingin dito. Sinimulan na niyang paandarin ang sasakyan. Pareho lang naman siguro nating alam na hindi nasusukat sa panlabas na itsura ang kabutihan o kasamaan ng isang tao. I cannot do anything but to take you on trust. Kailangan mo ng tulong. At nagkataong ako ang narito. Ngumiti ito. And it somehow transformed his aware look and made him look even more gorgeous. Hindi na naman niya inalis ang tingin sa mukha nito. Baka mabangga tayo. Tura nito parang nanunudyo. Hindi siya dating nagbablush. Ngunit na mga oras na yon, naramdaman niyang nag-init ang mukha niya sa hiya. Inignora na lamang niya ang panunudyo nito.
Mabilis na hinamig niya ang kanyang nabitiwang voice. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit duguan ang paa mo? Sumuluyap siya sa kaliwang paa nito. Nakasuot lang ito ng leather sandals kaya kitang-kita niya ang sugat nito. Looks like a gunshot wound to me. Tama ka. Na-sandwich ako sa labanan ng 2 grupong armado. Gumapang lang ako kaya ako nakalayo. Mga NPA? Oo. Militar ba ang kalaban nila? Hindi. Mga rebelde rin. Magkaibang grupo nga lang sila. Teka, taga saan ka ba? Taga Manila. Ano? Paano ka napunta rito sa Isabela? Mahabang kwento. Pwede bang ibaba mo na lamang ako sa pinakamalapit na klinik? May lying-in clinic sa kanan. About 2 kilometers pagkalampas sa tulay na dinaanan natin. Napasulyap na naman siya rito. Ngunit mabilis din niyang binawi ang tingin. In case na tudyuin na naman siya nito. Nagtataka lang siya kung bakit alam nito ang geography ng kanilang lokasyon, gayong hindi naman ito taga roon. Kung siya nga ay hindi niya napansing may lying-in clinic pala sa dinaraanan sa lugar na yon. Are you sure na okay lang sa'yo na sa lying-in kita dalhin? Aniya nang matanaw na niya ang sinasabi nitong klinika. Baka hindi ka nila tanggapin dun eh. Hindi naman gaanong malayo rito ang Isabela Doctor Hospital. Doon na lang kita dadalhin. No, dyan na lang. Okay na riyan. Pero gunshot wound yan. Mas mabibigyan ka ng tamang medical attention kung sa ospital kita dadalhin. No please. Miss, okay na ako riyan. Hindi niya alam kung dahil sa tigas ng pagkakasabi nito o sa maotoridad na boses nito, kaya niya nagawang magpreno sa tapat ng lying-in. Inilipat pa niya ang kanyang kotse sa bukana ng klinika upang hindi na ito maglakad pa ng malayo. Maraming salamat miss. Anito, bago bumaba ng kotse, nang tumapak na ito sa pavement, naging mabuway ang tayo nito. Ang hula niya ay kumikirot ng husto ang sugat nito, ngunit hindi lang nito ipinapahalata. Niyuko nito ang jacket sa floorboard. Pag-unat uli nito, napakapit ito ng mahigpit sa pinto ng kotse. Bunsod ng awa, mabilis na bumaba siya at umikot hanggang sa makaagapay siya rito. Ikalang mo sa balikat ko ang braso mo para makabalansi ka. Utos niya rito. It's okay. I can manage. Salamat uli miss. Isinara na nito ang pinto ng passenger side at paikang humakbang na ito papasok sa klinika. Naiwan siyang nakamaang sa likuran nito. Oh well, nalalaos na nga yata ang charm mo sa mga lalaki, Catrice. Nagkibit balikat na lamang siya. Nang bumalik siya sa kanyang kotse, ay hindi naman niya nagawang paandarin yun. Gusto niyang hintayin ng lalaki. Parang naku-curious siya sa pagkatao nito. Naiintriga siya kung totoo ngang naipit ito sa crossfire ng mga naglalabang grupo. Dahil sa totoo lang, wala naman siyang narinig na mga puto kanina. At sa tagal na paninirahan niya sa visinidad ng Gamo, wala pa siyang nabalitang engkwentro ng mga rebelde sa kapwa rebelde. Ngunit mukhang gusto agad nitong dispatchahin ang presensya niya. He must be hiding something. Sa halip na umalis, ay nanatili pa siya roon. Kumukulimlim na ang paligid at nagbabanta na ang malakas na ulan. Mahigit kalahating oras siyang naghintay bago muling lumabas ang lalaki. Nakabenda na ang kaliwang paa nito ng makapal na gasa. May hawak namang supot na mga gamot ang isang kamay nito. Halatang nagulat ito na madatnan pa siya roon. Ganun pa man, nilapitan siya nito. You are still here? Sabi lang nito. Ang mukha ay salat sa ekspresyon. Naisip ko lang kasi na
baka mahirapan kang umuwi. Ayan o, nagsisimula ng pumatak ang ulan. Hindi pwedeng mabasa ang sugat mo. Total, naabala mo na rin ako. Lubos-lubusin mo na. Saka pa lamang ngumiti ito. Bahagyang bahagya pa naman na parang napipilitan lang ito. Salamat. So, ano pang hinihintay mo? Sakay na. Sumakay nga ito. Saan ba kita pwedeng ihatid? Tanong niya rito. Bago pa usarin ang kotse niya. I mean, saan ka tumutuloy rito sa Gamo? Narinig niyang nagpakawala ito ng buntong hininga. Napatingin tuloy siya rito. Mahirap ba para dito ang sabihin sa kanya ang tirahan nito? Na magsalita ito ay lalong naging seryoso ito. May alam ka bang bahay na paupahan dito? Ibig mong sabihin, wala ka pang tinutuluyan dito? Nasa na mga gamit mo? I told you, naipit ako sa engkwentro ng dalawang grupo. May kumuha ng kotse at suitcase ko bago ako makahanap ng matutuluyan. Parang nanumbalik uli ang initial na pagdududa. May alam akong hotel sa Ilagan. I can drop you off. No, ayoko ng hotel. Mas delikado yon. Nagpreno siya at kinabig niya ang kotse hanggang huminto yon sa asphalt shoulder. Bakit tayo huminto? Mister, kung may tinataguan ka, kung may atraso ka sa batas, o kahit kanino, wag mo kong idamay. Natulungan na kita. Kaya siguro naman, naiintindihan mo ko. Kaya, pabababain na kita ng kotse ko. Wala akong atrasong dapat pagtaguan sa batas, okay? Saad nito. Tila numinipis na ang presensya nito. Pero may mga taong nag-aakala na kalaban ko sila. Kaya kung pwede sana, bago ka pa ma-identify sa akin ng mga yon at idamay ka pa, pakitulungan mo na lamang akong humanap ng kahit na maliit na bahay o kwarto na pwede kong upahan pansamantala. You mean hindi lang sa paa ka gustong patamaan ng mga yon? You guessed it right. Lalo siyang kinabahan. Ano bang ginawa mo para kalabanin ka ng mga yon? I have unearthed their illegal trade. Nagkataon lang na nalaman nilang alam ko na. So now, they are trying to hunt me down. Are you a cop? No. Anong trabaho mo? Anong business mo para maipit ka at pag-initan ng mga rebelding sinasabi mo? Bumuntong hininga ito. May kinuha ito sa bulsa ng pantalon nito. Isang ID ang inilabas nito mula roon. Iniabot nito yon sa kanya. Hindi siya makapaniwala ng mabasang ID na iniabot nito. Mirko Adriano ang pangalan nito at press reporter ito ng isang pinaka-prestigyosong television network sa bansa. In-depth investigation ang assignment kong ito. Ilang linggo na rin akong pabalik-balik dito sa Isabela. Naipid ko na sa base ang mga footage na kailangan namin. Pero yung huling interview ko sa isang miyembro ng grupo, nabulilyaso. Hinarang yun ang leader nila at kinuha sa akin ang videocam, ang kotse, at ang lahat ng dala ko. Worse, he tried to kill me. She almost shuddered at the thought. Exciting nga ang trabaho nito ngunit gano'n naman kahirap. Pati buhay ay maaaring mabingit sa kamatayan. Bakit natahimik ka na? Untag nito maya-maya. Nagdududa ka pa rin ba sa pagkatao ko? Hindi. Naisip ko lang dahilan kung bakit hindi pumayag ang papa ko sa journalism ang kuning kong kurso noong college. Iyon siguro ang naisip niya. Ang danger sa magiging trabaho ko. Ibinalik niya rito ang ID. Pinausad na rin niya ang bighorn. Sumulyap ito sa kanya. Journalism din ba ang hilig mo? Sana. Ilang gabi ko ring iniyakan ang desisyon ng papa ko noon. In the end, napilitan din akong sundin ang gusto niya.
Dama niya na parang madali lang sa kanya ang magbukas ng saloobin dito, kahit noon lang sila nagkita. Siguro ay dahil narating nito ang isang bagay na gusto sana niyang maabot noon, ngunit hinadlangan ng papa niya. Nagsisisi ka ba na sinunod mo siya? Pinala muna niya ang tingin sa malawak na tanimang nilalampasan nila. Kung hindi palay, ay mais ang pangunahing produktong agrikultura sa gawing iyon ng Isabela. At kahit paulit-ulit lang ang nakikita niyang cycle ng pag-aani, paghahanda ng lupa at muling pagtatanim, may hatid na kapayapaan sa puso niya ang mga payak na aktibidad na yon. Hindi niya alam kung anong klaseng fulfillment ang mararamdaman niya kung ang kinuha niya sa kolehiyo ay ang gusto niyang kurso. At marahil, wala siya ngayon sa Isabela. Halimbawang naging mapalad siya sa larangang iyon, posibleng kasamahan din niya ang lalaking ito sa TV network na pinaglilingkuran nito. At kung minalas naman siya, malamang ay isa siya sa mga pupuno ng statistik ng libu-libong unemployed professional ng bansa. Ang masasabi lang niya ay iyon ay bukal sa kanyang puso. Natutunan na niyang mahalin ang propesyon na ipinagpipilitan ng kanyang namayapang ama sa kanya. Hindi ko naman masasabi na nagsisisi ako. I love what I do. At siguro, nahuhulaan na rin ni Papa na sa bandang huli, magugustuhan ko na rin yon. Well, from what I've heard you are quite successful veterinarian and rancher. Miss Romualdo, napabaling siyang bigla. Paano mo ako nakilala? Tinanong ako ng nurse na nag-assist kanina sa akin. Yung doktor ang gumamot sa akin. Paano raw ako nakarating doon? Sinabi kong tinulungan ako ng isang babae. Dinescribe kita sa kanya. Sinabi niya ang pangalan mo. Isa kang araw veterinarya at rancher. Marahil ay kilala ka o kalugar niya ang nurse na sinasabi nito. Maunlad na ang rancho nang iwan yon sa akin ni Papa. Nasa na siya? He died 5 months ago. I'm sorry. Nagibit-balikat lang siya. Ilang saglit pa ay pinasok na niya ang kotse sa bakuran nila. Nagpapaupa ba sila rito? Umiling siya. This is my home. At dahil wala naman akong alam na paupahan dito, maliban sa mga hotel sa bayan, I decided na dito ka na lamang patuluyin. Hindi ka pwedeng mag-isa sa kalagayan mong yan. Oh, tingnan mo. Lumalakas na rin ang ulan. At dito na po natatapos ang chapter 1 ng aking kwento. Nawa po ay subaybayan niyo pa rin po ang susunod pang kabanata ng aking kwento. Thank you for watching and God bless all.